Hello mga kabibig, welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig maglabag-labag na with evidence. So ito na ha, sumagot na si VP Sara sa mga sa plundered case na kinaso ng civil society, ng pare, at kung ano-ano nila Shilo Magno sa ombudsman. O eto ang sagot ni VP Sara para maintindihan nyo. Basahin ko ha. O ito mga kababayan. Last year, the House Committee on Good Government and Public Accountability launched a full-blown fishing expedition searching for anything that could be twisted into groups for impeachment. O, diba? Anong tawag doon? Quadcon sila. Tapos may tricom pa. Kung anong mga quadcom. Para lang meron silang makuhang dokumento to supplement impeachment case ni VP Sara. Nangyari, nagpermahan ang mga kongresista na impeach VP Sara sa Kongreso. Pero pagdating doon sa Korte Suprema, unconstitutional. Talo na naman sila. Ngayon, ang susunod na hakbang nila, blunder case ni VP Sara. Diba mga bibig? Then came the revelation that signatures for my impeachment were being courted in exchange for budget allocations. Diba? Totoo yon. Sabi nga ni Toby Tiangco. Diba? Ang dami nagsabi. Hindi lang si Toby Tiangco, may mga ibang kongresista pa. Several lawmakers themselves recently confirmed how the constitutional process was being cheap and reduced to a marketplace. Diba? Parang marketplace na ang Kongreso. May pa-live selling na mga signatures. Ito yung signature ko. Magkano bang makukuha ko? Tingnan nyo nga mga insertions sa budget. Diba? Another fishing expedition is now being launched as they scramble to weaponize any accusation they can manufacture just to create a semblance of procedural legitimacy for an investigation. Ito na. Yung si Ramil Madriaga, sabi ni Abante, ay kailangan magkaroon tayo ng investigasyon sa Senado sa Kongreso. Kasi itong mga sinasabi ni Ramil dapat imbestigahan. Related ito sa Pogo at kung ano-ano pa. Yan na. National security. Kasi ang Pogo ay pagmay-ari ng Chinese. Yan ang sabi ni Abante. So nakaplano na, nakaset na. Hinihikayat ko ang ating mga kababayan na maging mapanuri at huwag basta magpapadala sa mga paninira. Hindi ito tungkol sa paghahanap ng katotohanan. Ito ay tungkol sa pagtakip ng nakawan sa kaba ng bayan na hanggang ngayon ay walang nananagot. Sabi ng iba, Benny Abante, mahilig ka sa investigasyon. Bakit hindi mo pinaimbestiga itong mga statement ni Zaldico? Sabi naman, kasi kay Ramil Madriaga, notarized. Bakit ka Zaldico? Kaibigan mo noon, kagrupo mo, kakongres mo, may video. Simulan nyo ang investigasyon in aid of legislation. Bakit hindi gumalaw ang Kongreso? Di ba? Kasi damay-damay lahat. Sabi ng isang netizen. Patuloy lamang tayong maging matatag sa harap ng pagbagsak ng ekonomiya at walang tigil ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Patuloy tayong magdasal para sa kapayapaan. Rest assured that the Office of the Vice President will continue to deliver efficient, accessible, and responsive public service for the good of all Filipinos. Shukran, Vice President Sara Duterte. Ito kasi ang nangyari kabibig. Ang daming mga intriga. VP Sara daw kabitis. VP Sara daw, pumupunta kay Ramil Madriaga. Para hindi masita sa Ramil Madriaga. Bagman daw ni VP Sara sa Ramil Madriaga. Sunod, plunder case ni VP Sara sa ombudsman. Ang sunod-sunod, kita nyo ang pattern, sunod-sunod na paninira laban kay VP Sara. Ayon kay Atty. Romy Nangguanzon, si VP Sara kasi ang pinakamalakas sa 2028. So, kailangan sirain siya. Kailangan makita ng mga tao na ito, pangit,
Hindi dapat iboto, magnanakaw, kawatan ng bayan. Ang tanong, marami kayong kaso or mga kaso, mga intriga kay VP Sara, yung flood control. Kumusta na? Sabi ni BBM, before magpasko, may makukulong. Nasaan na? Oh, ang Blue Ribbon Committee, matatapos na daw. Malapit nang matapos. Kumusta ang investigasyon? Meron ba mga big fishes? Wala. Diba? So pinagloloko lang tayo ng mga politikong ito. Takot sila na makaupo si VP Sara kasi alam nila end of their career. End of their political career ang mangyayari kung uupo si VP Sara. O, eto ha. Ito yung video ni VP Sara nang pumunta siya kay Tatay Digong at latest update kay Tatay Digong. Watch this video. Bayan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, mayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Good day to everyone. Not a very good day in the Hague. No sun at all. I was wishing for sunshine today, but sadly the sun did not show up. I realized na I think we Filipinos get our sunshiny disposition from where we are in the world, no? It's a tropical country and we get the sun 365 days a year. And yun din yung short chat namin kanina noong escort guard sa loob. Sabi niya, everything okay? And then I said, everything okay except the cold. And then he said, well, yes, this is their normal. This is our normal weather here in the Netherlands. And then I said, but you have sun lamps, right? In your houses? Sabi niya, well, mine, we do not have sun lamps, but I heard that they're good, they're very good, the sun lamps. And then I told him, my friend who lives in the Ireland, they have a sun lamp in their house. And then it gave him an idea, and he said that maybe I'll get one for my wife this Christmas because I heard that sun lamps are good. So, I think, sa dami ng pinagdadaanan natin bilang isang bansa, nakatulong na rin yung meron tayong sunshine almost every day doon sa Pilipinas. And una sa lahat, gusto kong magpasalamat sa inyo dahil nabuo natin itong salo-salo dito ngayong araw na ito. And syempre, hindi ito mabuo kung wala yung presence ninyong lahat. At ibig sabihin na nandito kayo, you took time out of your day to make it here and pray for former President Rodrigo Duterte and of course celebrate the Christmas spirit with your fellow Filipinos. Marami sa inyo ang hindi tiga-Hague, mga tiga ibang bansa dito sa Europe. Some travel 200 kilometers, some travel 7 hours in a bus, no? Na napakahirap dahil ano yung paa mo? Hindi ma-stretch yung paa mo for 7 hours. And meron sa inyo may trabaho pero dinala yung trabaho dito ngayon sa ating salo-salo. So iba-iba yung sitwasyon pero everybody made time for former President Rodrigo Duterte, and we as
member of the family, I would like to thank you all for your effort and for your passion to show the world your support to President Rodrigo Duterte. Ang second, ang pangalawa ay ang mensahe ko para sa inyong lahat ngayong Pasko. This is something as well that I discussed with President Duterte because he was asking about how is the family, kumusta ang mga bata, and I said to him earlier, kung meron mang problema, sabi ko, okay na ganun lang dahil wala sa kanila ang merong sakit. Dahil ang pinakamalaking problema talaga ng mga pamilya at ng mga tao is ang magkasakit. Dahil walang solusyon sa sakit sa terminal illness, sa stage 4 cancer. Yun yung mga problema na walang solusyon. All the other problems ay nagagawa natin ng paraan, nahahanapan natin ng solusyon. Pero yung magkasakit, yun yung mahirap para sa isang tao at para sa pamilya. And that is my Christmas wish for everyone, that you are always granted by God good health. Amen. In always, every day of your lives, particularly for the year 2026. At yun din ang sinasabi ko lagi paulit-ulit, something na hindi nabibili ng pera, yung good health. Dahil meron talagang mga sakit na wala ng gamot, diba? So kahit gaano ka pa kayaman, kahit gaano pa kaganda ang access mo to the best healthcare in the world, pero pag wala na talagang gamot, kahit gusto mo pa mabuhay, ay time is up ka na talaga sa Diyos. Kaya it is something that is very precious to everyone, and I hope that you will always be in good health. In fact, si President Duterte nag-aalala sa inyo lagi, ilang beses sa pagbisita ko ngayon, mga 3 beses siya nagsabi. Sabihan mo sila na huwag silang mag-antay sa lamig dahil magdadala ng sakit sa kanila yung lamig. At syempre meron ding mga sumagot sa inyo na sanay na kami sa ganito na weather. This is nice weather, Mom. This is nice weather. If I have to show you, sandali. Pakita ko lang sa inyo kung gaano. So this is 1. This is 2. Ay, kung ano siya, Ma'am? Innerwear. Per month. And this is 2. This is 3. And this is 4. 4 layers ito siya. Plus the scarf. Sa baba, ganun din. 1, 2, 3 layers. Ito siya sa baba. Ang aking medyas ay 2 layers. Gustuhin ko siyang maging, kasi may pumapasok pa konti So gusto ko siya gawing 3. Kaso hindi na kasya ang sapatos. Masakit na siya sa kuko. So hanggang 2 layers lang ang... And yet, malamig pa rin siya. Pumapasok pa rin yung lamig. So this is not good weather. I'm excited to go home. Truly excited to go home. And going back to my Christmas wish, yun yung sa inyo, good health. And of course, to your loved ones, to your family members, syempre good health. But I also wish them a joyful Christmas with you online or with you going back home and spending Christmas
with them, that Noche Buena with them, that Noche Buena with them, and their happiness that you are present in their lives. So yan yung wish ko sa kanila, a joyful Christmas with you. And of course, the new year, you know, when we ring in the new year, we are always filled with hope that the new year will bring better things than the previous year. That is why, 'di ba, meron tayo laging New Year's wish and New Year's resolutions, thinking na merong magbabago sa taon na yon. But we should always pray to God that it will happen for our country. A better 2026 for the Philippines. Kanina, our prayers are for President Rodrigo Duterte. I think we should also pause and pray for our country that it will become peaceful and prosperous soon. And we pray for our fellow Filipinos, for the dead, the dying, and the sick. May they be granted blessings just like how God gives us blessings every day. And finally, from President Duterte, meron siyang message kanina. Ang sabi lang niya, para sa inyong lahat, nandito kami, meaning siya, ako, at yung iba pang mga kapamilya namin, nandito kami so as long as gusto pa kami ng tao. Yes! Hindi kami, sabi niya, hindi kami mamimilit kung ano yung gusto ng taong bayan. So We yan pray, yung, ma'am, na ma-presidente kami. and of course from myself, I thank you for your continued support. Alam nyo, I am truly blessed as a politician kasi kahit anong paninira ng mga kalaban sa akin, nandyan pa rin yung taong bayan. Yes! The trust is still The supporters from 2015, from 2016, from 2019, from 2022, nandyan pa rin kayo. At hindi kayo, and then you know how to discern ano yung paninira at ano yung katotohanan. And for that, I am truly blessed. And as I said, I thank you on behalf as well of all my colleagues in the Office of the Vice President. Dahil isa lang naman ako ako lang yung muka ng Office of the Vice President. Pero yung trabaho sa opisina ay ginagawa ng maraming tao. And on behalf of my colleagues in the OVP, we thank you for your continued support and trust in our office. Thank you so much once again for this time with you, and I wish everyone a very Merry Christmas and a Happy New Year. O yun na kabibig ang ating Libak-Libak for today. Sa kayo mga kabibig, yung reaction ba? Maniniwala ba kayo sa mga binabato ng mga tao ngayon tungkol kay Bibi Sara? Itong plunder case, puro na lang confidential funds, di ba? Pero, hindi nila kinakasuhan itong mga Inom nagkaso kay Bibi Sara sa plunder case. Si BBM nga, hindi nyo pina-investigan, hindi nyo pinakasuhan. Bakit? Takot sila, di ba? Si Martin Romualdez, nagsabi na sa saldi ko, may ebidensya sa saldi ko.
Dinedma lang nila, di ba? Confidential funds. Bakit si BP Sara lang ba ang may confidential funds? Di ba? Bakit hindi kayo sumisigaw na lahat ng mga politiko na may confidential funds ay dapat imbestigahan? Anong sabi ng COA? 3 years, consecutive years, ang sabi ng COA, unmodified. It means walang nakawan, lahat na resibo, nandun, check, valid, verified by COA. Unmodified nga ang Office of the Vice President. Diba? So kayo na bahalang mag-imbestiga, mag-isip-isip pa. Ano ang ginagawa nila? Parang talaga masira ang pangalan ni BP Sara. Kasi malapit na ang 2028. Takot sila kung si BP Sara ang makaupong presidente. Yun lang kami, big. Bye everyone. See you next time.